Basang-basa ang mga katawan namin dahil sa malakas na buhos ng ulan habang nasa labas kami. Hindi nakatulong ang pakikisabay ng langit sa bigat at sakit ng kalooban ko. Please, huwag naman ganito. Sa wakas ay nasabi ko habang hinahaplos sa mukha niya. Inasikaso siya ni Seven habang siya ay nasa bisig ko. Rindig na rindig ko ang malakas na tibok ng puso ko habang pilit na inaampat ang dugong maaaring mawala sa kanya. Kuya Third, kumalma ka. Hindi pwedeng alugin ang katawan niya para masiguro na hindi babaon sa vital part ng utak niya. Tugon ni Seven pero kahit siyang isang doktor ay ramdam ko ang kaba niya at hindi mapakali. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi humikbi upang maiwasan ang paggalaw ng katawan ko pero hindi ko mapigilan ang emosyon ko. Nandito na tayo. Anunsyo ni Second. Mabilis kaming bumaba sa sakyan at itinakbo siya sa ospital. Emergency! Sagot ni Seven. Mahigpit na mahigpit ang pagkakahawa ko sa katawan ni Grace pero puno ng ingat namin siyang dinadala. Laking pasasalamat ko nang agad na tumalima ang mga nurse na may dalang stretcher. Isinakay namin ang katawan niya doon at mabilis na tumakbo papunta sa emergency room. Kasama ang mga doktor na agad na kinausap ni Seven. Sir, hanggang dito na lang po. Pigil sa akin ng nurse nang tuluyan na sana akong sasama sa kanila sa loob. Nagpumilit ako. No, kailangan niya ako ngayon, please. Hindi ko siya pwedeng iwan. Nagpumiglas ako dahil gustong-gusto ko talagang nasa tabi niya habang lumalaban siya para mabuhay. Hindi po talaga pwede, sir. Dahil sa galit ko, sinuntok ko ang lalaking nurse. Sumalampak siya sa sahig pero hindi lumaban. Third, kumalma ka. Hindi ka pwede sa loob dahil imbis na maging maayos ang proseso ay baka makasagabal ka at mas lalo lumalalagay ni Grace. Sa second, na agad akong hinila palayo doon. Dahil sa panghihina ko hindi na ako nakaangal nang paupuin niya ako sa waiting area. Walang ampat sa pagtulo ang mga luha ko at pagtaas-baba ng mga balikat ko. Kasalanan ko lahat ng ito. Bulong ko gamit ang namamaos at basag na boses. Ni wala akong pakaalam kahit na basang-basa ako at tumutulo ang pinaghalong dugo at tubig sa sahig. Kanina, nang marinig ko ang putok, ay para akong tinamaan ng kidlat. Wala akong ibang nagawa kundi ang matulala at sumigaw na wag niya akong iwan. Wala akong magawa at pakiramdam ko, napakawalang kwenta ko. Hindi mo kasalanan. Walang may gusto sa nangyari, Kuya Third. Ani Seven, marahas akong umilin. Kung sana, hindi ko na lang siya hinabol. Kung sana hinayaan ko na lang siya lumayo sa akin. Sana wala siya ngayon sa Lacheng Hospital na ito. Kung sana hindi ako natakot na mahalin siya, sana hindi siya nag-aagaw buhay ngayon. Napaluhod ako dahil sa pagbigay ng sistema ko. Walang-wala na akong lakas. Nilulukob ng guilt ang buong pagkatao ko and at the same time ay pagsisisi sa mga araw na pinalagpas ko na nakikita ko pa ang ngiti sa mga labi niya. Tuluyan na siyang bumitaw sa akin dahil napapagod na siya. Yun pa lang ay malaki na ang kasalanan ko sa kanya dahil sa labis-labis na sakit na dulot ko. Stop blaming yourself, bro. Hindi mo kasalanan. Niyakap ako ni Second. Sa sobrang takot ko, mas lalo lumala ang sitwasyon. Natakot lang naman ako na aminin sa sarili ko na mahal ko siya. Dahil ayoko maranasan ang mga naranasan niyo pero kahit anong iwas ko, dito pa rin ang bagsak ko. Sa sumpang hospital na ito. Naihilamos ko ang mga palad ko sa muka. Natigilan pa ako na makita ang puro iyon dugo na galing kay Grace. Mas lalo ako napaiyak dahil nasa mismong palad ko ang patunay na malakang posibilidad na mawala siya sa akin. Everything happens for a reason. Siguro ito ang paraan para sabihin sa iyo na hindi maganda kung pinangungunahan ka ng takot. You need to conquer your fears bago mo papagsisihan sa huli. Seryosong tugon ni Second habang tinatapik-tapik ang balikat ko. Be strong, bro. Lahat ng problema ay may solusyon. Don't cry. Napaangat ang tingin ko dahil sa nagsalita. Si Angela iyon at seryosong-seryoso mukha niya ngayon. Palagi naman siyang seryoso pero madilim ang oras niya ngayon. Hindi ko na malayang dumating na pala sila. Wala si Mommy na mas lalong ipinagpasalamat ko. Tanging mga kapatid ko lang at sa Angela. Kasunod ang pinsan kong si Troy. Hindi ako nakaimik at may hikbi pa rin kumawala sa bibig ko.
Paanong hindi ako iiyak kung nasa ganitong lagay ang Inday Diyos ako? Paano ko hindi iiyak kung nilalaman ako ng guilt at pagsisisi? Paano ko hindi iiyak kung parang pinipilas bawat piraso ng pagkatao ko? Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Sinuntok niya ako at kahit lalaki ako at malaki ang pangangatawan ay bumagsak ako sa sahig at nalasahan ko ang dugo sa labi ko. Tinulungan akong tumayo ni second at bakas ang paghingi ng paumanhin sa mga mata niya. Pasensya na bro. Hindi ko siya maawat kapag ganyan ang oras niya. Baka sa akin pa ibaling at hiwalayan ako niyan. Yumuko siya. Huwag kang umiyak. Walang magbabago kung iiyak ka. Huwag kang gumaya kay segundo na iniiyak ka na lahat ng problema. Puno ng diin nitong sambit. Nakakuyom ang kamaon niya na tila sinasabing isang hikbi ko pa ay may kilalagyan ako. Hindi ko magawang magalit sa kanya dahil sa pagsuntok niya sa akin dahil alam ko nag-aalala siya sa lagay ng kaibigan niya. At isa pa ako naman talaga ang dapat nasisihin. Hindi siya nagsakripisyo para lang iyakan mo. Napatigagal ako dahil sa mga sinabi niya. Naguguluhan ako na patingin sa kanya. Wala pa rin nagbago. Seryoso pa rin siya at ganun din si Troy. Tahimik itong sumandal sa pader at nakapamulusang tumingala. Anong sinabi mo? Hindi ko napigilan ang pagkautal dahil doble ang kabang lumukob sa dibdib ko. Parang hindi ko mapapatawad ang sarili kong maririnig ko ang mga sumunod niyang paliwanag. Hinanap namin kung saan nanggaling ang bumaril. At hindi ako nagkamali. Isang sniper na hindi kalayuan sa bahay niyo may gawa nito. May natagpuan kami bonnet doon sa naging pwesto nito at base sa pagsusuri ko sa anggulong kinalalagyan niyo kanina at posisyon niyo nang madatnan ko, ay ikaw talagang target. Tumitig siya sa akin habang ako'y pigil ang hininga at kuyom ang mga kamao. Parang may sarili mga utak ang mga luha ko dahil tumigil iyon sa pagbagsak. Umusbong ng unti-unti ang galit sa kalooban ko dahil sa katotohanan may nagtatangka sa buhay ko. Nasa likod mo nakapwesto ang sniper at kung nakayakap sa'yo si Grace, ay sigurado ako nakita niya iyon. She's not the best agent for nothing. Bakit hindi siya umilag? Bakit hiniyaan niyang tamaan siya kung nakita naman pala niya? Naguguluhang tanong ko. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo dahil hindi ako sa Grace. Pero alam nating lahat na kayang-kaya niyang gawin na lahat para sa'yo. She's in love with you. Really and madly in love with you. Kaya pronataktahan ka niya. Naiiling siyang napabuntong hininga na parang hirap na hirap din at naintindihan ko iyon. Kung inilagay niya iyon, sigurado magdadalawang kalabit ng gatilyo ang sniper para tamaan ka. Kaya imbes na umilag, ay sinalag niya ang bahala na para sa'yo. Nahahapong napasandal ako sa pader. Hindi kayang tanggapin ng utak ko ang mga sinasabi niya. Ayokong paniwalaan pero alam ko rin na hindi magsasayang ng laway sa Angela na magpaliwanag kung hindi ito sigurado sa mga salitang binibitawan. Bakit may magtatangka sa buhay ko? Naitanong ko sa labis na panghihina. Naubos na siguro ang luha ko sa katawan dahil sa labis na pag-iyak ko kanina dahil ngayon kahit anong sakit na nararamdaman ko ay hindi ko na magawang umiyak. Manhid na siguro ako. Tulala lang ako habang nakatingin sa kawalan. May nagtatangka sa buhay mo dahil sa kasong hawak niya. Si Troy ang sumagot. Kaso? This is confidential. But I know you need to know. May malaking hawak na kaso sa Grace at ako ang partner niya. Nalaman ng sindikato na ikaw ang kahinaan ni Grace. Napansin mo lumalayo siya sa'yo? Marahang tango ang sinagot ko. Ginagawa niya iyon dahil ginagamit kanila para bitawan ni Grace ang kaso. Kapag nasaktan ka, akala nila aatres siya at tatalikuran ng kaso. Grace is one of the best agent at wala pa itong hinawakan na kaso na hindi nalutas. So, as you can see, alam nila na threat siya sa organisasyon ng mga ito. Kapag umawak siya ng kaso ay hindi siya bumibitaw, kahit na buhay niyang kapalit, lalo kung alam niyang marami siyang matutulungan kapag nalutas ang kaso. It is a big drug syndicate na sumisira sa buhay ng mga kabataan. Dugtong ni Angela. Hindi ko nakapagsalita dahil sa mga nalaman ko. Kahit saan pala siya magpunta, ako pa rin ang inaalala niya. Kahit pala nasasaktan ko na siya, ay kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Saan yung sniper? Tanong ko. Nanginginig ang mga tuhod ko dahil gustong-gusto kong manuntok ngayon at pumatay ng tao. Gusto kong iganti siya sa nanakit sa kanya. Kahit man lang yun ay magawa ko para makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Nicole Escobar. Nalalaka ang mga matang na ibalik ko ang tingin kay Angela.
What? Tanong ko dahil baka nabingi lang ako sa pangalan na binanggit niya. Tumiim ang bagang niya bago muling sumagot. Nicole Escobar is the big dealer of illegal drugs here in the Philippines. Siya ang malaking asset ng grupo at sa kanya iniatang ang trabaho na patayin ka o si Grace. Siya ang palaging binabantayan lahat ng galaw ni Grace sa bar. Ngayon ay naging malinaw na sa akin na lahat. Nagtatrabaho siya sa bar na iyon dahil doon nagsimula ang kaso niya. Bullshit. I am really stupid. Nagpapasok ako ng ahas sa buhay ko. Bumaling ako kay Troy na nakatingin din pala sa akin. Seryosong-seryoso akong kuyuma mga kamao. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na bumawi sa lahat ng nagawa sa akin ni Grace. Ituloy mo ang hawak niyong kaso. Puno ng diin kong tugon. Yeah, yun ang gagawin ko kahit hindi mo sabihin. Anya, ituloy mo ang hawak niyong kaso at ako ang papalit sa posisyon niya bilang partner mo. Determinado kong tugon. Napaawang ang bibig niya na tila hindi sang-ayon sa gusto ko. I know it's illegal, pero mananatili naman legal kung walang nakakaalam. I am a Miller, at walang kahit na sino man ang pwedeng kumalaban sa akin dahil kung gaano ako kabait sa mga taong nangangailangan ng tulong, ay triple ang sama ko kapag kinalaban ako. Sabay-sabay kaming napatingin sa pagbukas ng emergency room at lumabas doon ng isang doktor. Makalipas ang ilang sandali. Halos mag-uumaga na at hindi ko alam kung gaano kami katagal naghintay sa labas ng ER. Pamilya ng pasyente? Bungad nito. Agad ako napaalis sa pagkakasandal sa pader at lumapit sa kanya. Ganoon din ang mga kapatid ko at sa Angela. Kami ho ang pamilya. Sagot ko. Tumango ito at pinagmasdan kami sandali bago tumikim at nagsalita. Samantalang ako'y hindi alam kung saan isisilid ang kabang namamayani sa dibdib ko. Kinakabahan ako sa maaari niya sabihin. Baka hindi ko kayanin. Tom, this is okay. Gunshot in head is really critical. Napakadelikado kapag ang tama ng bala ay sa ulo. Panimula niya habang kami tahimik na nakikinig. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Kung ang iba ay gustong madaliin ang paliwanag ng doktor, ako ay hindi dahil hindi ko pa naihahanda ang sarili ko kung sakaling may masamang balita. Multiple factors determine the extent of damage caused by a gunshot in head. Kasama na doon ang kalibre ng baril na ginamit, the size and speed of the bullet, the trajectory and site of the injury. Ngumiti siya. And luckily, hindi ganoon kalalim ang naging baon ng bala sa ulo niya. A bullet goes through the right frontal lobe tip towards her forehead and well above the base of her skull. That is likely cause mild clinical damage because it passes through no vital brain tissue or vascular structures. In short, hindi na ganoon kasama ang lagay niya. At natanggal na namin ang bala kaya masasabi ko sa ngayon na malayo na siya sa kamatayan. Kuyong pa rin ang kamao ko at kahit good news para sa akin iyon na hindi ko magawang magdiwang dahil pakiramdam ko may kasunod pa. Napakabigat ng loob ko. But, muling sumeryoso ang mukha nito. Kahit hindi sa mismong utak niya pumasok ang bala, ay may mga epektong nakuha ang ulo niya dahil sa bala. Though she's lucky because the bleeding stopped habang dinadala niyo siya dito. We conducted a CT scan and we found out that a gunshot destroys her optic nerve that can cause blindness. Maaaring mabulag ang pasyente kahit na hindi gaanong naapektuhan ang kanyang utak. Parang nanigas ang kalamnan ko nang marinig ang huling salita na sinabi niya. Napakurap-kurap ako at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Blindness? Utal kong tanong. Tumango siya dahilan para gumuho ang mundo ko. Maaaring mabulag ang pasyente at malalaman natin ang pwedeng maging treatment kapag magising na siya. And the patient is considered to be in coma within a month or even a years. Pero kung hindi magiging magandang response ng katawan niya sa mga treatment na gagawin namin para humilom ang sugat niya sa ulo, ay malaki ang posibilidad na hindi na siya magising. Hindi natin masasabi iyon sa ngayon. She needs to undergo observation para malaman kung may iba pa bang naging epekto sa kanya nangyari. But she's safe from that. Sa ngayon. Pinagdiinan niya pa ang salitang sa ngayon na para bang sinasabing hindi dapat kami makampante. Bawat araw ay maaaring magbago ang kondisyon niya. But don't worry, gagawin namin ang lahat para mailigtas siya sa mga complications. Hindi nakatulong ang mga pampalubag loob na sinabi niya. Mas tumatak sa isip ko ang posibilidad na mabulag siya. No, hindi iyon posibilidad lang. Dahil kung totoong na-damage ang optic nerve niya, ay siguradong maaapektuhan ang paningin niya.
And she's in a coma for 12 months or years. At malaki rin ang posibilidad na hindi na siya magising. Paano na ako kapag nangyari yun? Hindi ko na alam kung anong dapat na isipin. Pati ang utak ko ay halos bumigay na sa dami ng mga pasabog na nalaman ko resulta ng pagligtas niya sa akin. Natanggal man ang bala sa ulo niya ay para sa akin hindi pa rin siya ligtas hanggat hindi siya nakakalabas ng ospital na ito. Ililipat na siya sa isang pribadong silid para sa observation. Excuse me. Umalis na ang doktor. Pagkaalis ng doktor ay hindi ko napigilan ang sarili ko na magwala dahil sa sobrang frustration. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya dahil nahihiya ako. Nahihiya ako na isang tulad ko lang na walang kwentang lalaki ang pinagsakripisyuhan niya ng paningin niya. Ang isang gagong tulad ko ang inalayan niya ng buhay niya. Wala akong kwentang tao! Wala akong kwenta! Sigaw ko't pinagsusuntok ang pader na nasa harapan ko. Wala akong pakialam kahit na dumugo iyon o mabali ang mga daliri ko sa kamay. Sana ako na lang ang nabaril. Sana ako na lang nasa kalagayan niya. Sigaw ko at pinagsisipa ko ang mga upuang nasa waiting area. Wala akong pakialam na inaawat na ako ng mga kapatid ko at pinagtitinginan na ng mga tao. Ano na lang sasabihin ko sa kanya kapag nalaman na niyang wala na siyang paningin? Sana lang ako pupulutin kapag hindi na siya nagising. Tama na, Tres. Walang maitutulong ang pagwawala mo. Awat sa akin na sagad at tinila akong payakap sa kanya. Nangihina akong sumandal sa balikat niya at doon ako napaiyak ng tuluyan. Para akong babaeng malakas na humahagulhol sa harap nilang lahat. Hindi ako iyakin dahil lahat ng bagay ay kaya kong pasunurin ayon sa plano ko pero sa sitwasyon ko ngayon ay wala akong magawa kundi ang ilabas lahat ng sakit. Lahat ng mga bagay na nagawa sa akin ni Grace bumalik sa alaala ko. Yung pangungulit niya at pag-aalaga. Ang pananamit niya na lagi kong kinaiinisan dahil napakaraming lalaki ang nahahatak niyang atensyon at palagi napapatingin sa kanya kapag dumadaan siya. Yung kapag naglalakad siya, na parang beauty queen. Lahat ng pagkakataon na nasa tabi ko siya ay naaalala ko at ngayon ay tinamaan ako ng libu-libong pagsisisi. Napakaraming sana ang meron ako ngayon. Sana pinahalagahan ko na lang siya. Sana hindi ko na lang siya pinagtabuyan noon. Sana hinayaan ko siya sa pangungulit sa akin. Sana hinayaan ko na lang na dumating ang araw na mahulog ako sa kanya. Sana hindi ako natakot na tanggapin kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Mga sanang malabo nang matupad ngayon. Sa nararamdaman ko ngayon, napatunayan ko na nasa huli ang pagsasisi. Napatunayan ko na mas makikita mo ang halaga ng isang tao kapag nasa puntong malapit na siyang mawala sa'yo o tuluyang wala na siya sa'yo. Really painful. Masakit na ang babaeng handang ibigay sa akin pati ang sarili niyang buhay ay hindi ko nagagawang pahalagahan ng mga panahong kailangan niya ang pagmamahal ko. Makakamuhian niya ako. Tugon ko at bakas na bakas sa basag kong boses ang labis na pangamba. Hindi ko kakayanin kapag kinamuhian niya ako. Hindi ko kaya. Kuya, tulungan niyo ako. Sa unang pagkakataon ay tinawag ko sa second bilang kuya ko na hinihingan ko ng tulong dahil hindi ko na alam ang gagawin. Yumakap ako na mahigpit sa kanya dahil sa panghihina ng tuhod ko. Kuya, tulungan mo ako. Baka mawala siya sa akin. Pagmamakaawa ko. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng mga kapatid ko at ang paghaplos nila sa likod ko para kumain ako pero hindi noong una pawi ang takot na meron ako sa posibilidad na baka kamuhian ako ni Grace dahil mabubulag siya at ako ang dahilan. Warrior, hindi ka namin iiwan. Hindi namin nahayaan na mawala siya sa'yo. Gagawin natin ang lahat. Sagot na sagad habang tinatapik-tapik niya ang balikat ko. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kung kamumuhian niya ako. Para akong masisiraan ng bait dahil sa pag-iisip ng mga maaaring mangyari. Umiwalay ako ng yakap sa mga kapatid ko nang maalala ko sa Angela. Bumaling ako sa kanya na tahimik lang na nakatayo't nakatingin sa amin. Kaibigan ka niya, di ba? Patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Pwede bang kapag nagising siya sabihin mo huwag siya magagalit sa akin? Babawi ako sa kanya.
Gagawin ko lahat para makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Basta, pakisabi lang na huwag niya akong kamuhian at palalayuin sa kanya. Pagsusumamo ko, hindi ako mapalagay na nakahawak sa kamay niya. Napabuntong hininga siya. Magkapatid nga kayo na segundo. Seryosong ang sagot niya. Wala kang mapapala sa kakaiyak at isa pa. Mahal na mahal ka noon at kahit gaano ka kagago, patatawarin ka ng babaeng yun. Paano kung magalit siya sa akin? Noon bang sinaktan mo siya dahil sa pagmamahal niya sa iyo nagalit siya? Noong nasugatan ang kamay niya dahil sa bubog, nang itulak mo siya, nagreklamo ba siya? Noong natapilok siya at nagkasaklay ng halos 2 linggo, sinumbatan ka ba niya? Noong itinulak mo siya at mas pinili mo si Nicole, nakarinig ka ba ng galit sa kanya? Natahimik ako. Mas lalo ko nakaramdam ng galit sa sarili ko nang malaman ko yun. Hindi ko alam na nasugatan siya nang itulak ko siya. Hindi ko alam na kaya pala siya nagkasaklay dahil sa akin. Na hindi niya sinabi sa akin ang mga bagay na yun. Napasabunot ako sa sarili ko. Napakatanga ko. Ang tanga-tanga ko. Kaibigan ko yung tao. Kaya alam ko lahat kahit hindi siya magsalita. Kapag nasasaktan siya, alam kong ikaw ang dahilan at ngayon sasabihin mong kamumuhian ka niya. Kapag sa'yo palaging bumibigay ang tapang niya. Sinalo niya ang bala na para sa'yo, di para magalit lang siya sa huli. Asik niya at ramdam na ramdam ko ang mga panunumbat sa boses niya. Mga panunumbat na hindi ko narinig kay Grace. Hindi ko alam na tahimik niyang iniinda lahat ng kagaguhan ko at ngayon dapat lang sa akin na maramdaman lahat ng to. Dapat lang na maghirap din ako sa pagdala ng guilt and regrets dahil kulang na kulang yun sa lahat ng atraso ko sa kanya. I'm sorry. Yun ang tanging na isagot ko sa mga sinabi niya. Huwag kang mag-sorry sa akin dahil hindi ka sa akin may atraso. Magkakapatid nga kayo. Sarkastikong sabi niya. Napahikbi na naman ako. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang umiyak noon si Kuya First dahil kay Princess Laika. At sa second, dahil kay Angela. Ganito palang pakiramdam na wala kang magawa kundi ipanalangin ang kaligtasan ng babaeng mahal mo. Yes, mahal ko siya. Minahal ko siya nang hindi namamalayan o mas tamang sabihin na minahal ko siya pero pilit kong itinatanggi. I don't know the exact meaning of love dahil itong unang beses na nakaramdam ako ng ganito katinding emosyon but I know this is love. Pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Grace. Hindi pa ba pagmamahal yung hindi na ako makatulog na maayos sa loob ng 1 buwan noong hindi siya sa akin nagpakita? Halos araw-araw akong wala sa sarili dahil namimiss ko ang kakulitan niya at kadaldalan. Hindi pa ba pagmamahal yung para kong pinatay na makita kong tinamaan siya ng bala at duguan siya sa bisig ko? Hindi pa ba pagmamahal yung hindi ko nakikita ang sarili ko sa mga susunod pang araw na hindi ko siya kasama? Hindi pa ba pagmamahal yung palaging nagwawala ang puso ko dahil sa sobrang pagtibok nito kapag malapit siya? Hindi pa ba pagmamahal yung handa kong gawin na lahat manatili lang siya sa tabi ko? At halos mabaliw na ako dahil sa kakaisip na baka magalit siya sa akin. Isipin ko palang na pagtatabuyan niya ako, tila sinasaksak na ako sa dibdib. Kung hindi pa pagmamahal ang tawag doon na hindi ko na alam. Hindi malulutas ang isang bagay kung iiyak mo lang. Bakit ba kayo magkakapatid ay mga iyakin? Tanong pa ni Angela. Hindi kami mga iyakin. Patunay lang iyon na kapag iniyakan namin ng isang babae ay hindi kami mabubuhay nang wala sila. Seryosong sabat ni Kuya First. Nagiging iyakin kami dahil tanda iyon ay hindi kami nahihiyang maging mahina sa harap ng lahat. Kung ang babaeng mahal namin ang pinag-uusapan. Dugtong pa ni Second. Ang mga kapatid ko at pinsan ay nakangawi na dahil alam ko nakukornihan sila sa banat ng mga kuya namin. Ganun din ako noon dahil pakiramdam ko masusuka ako pero ngayon, naintindihan ko na sila. Simula na dumating si Grace sa buhay ko, lahat ng katsyosihan ng 2 nakatatanda sa amin ay normal na lang sa akin. Kinain ko na ngayon ang mga sinabi ko noon. Hindi ako magmamahal. Kahit anong pigil na gawin ko ay hindi paawat ang puso ko na mahalin siya. Kung ibang babae yun, pakialam naman namin kahit siguro mamatay sa harap namin. Wala kaming pake. Pero ibang usapan na kapag mahal na mahal namin ang babaeng nasa ganoong sitwasyon. Seryosong paliwanag na Second. Ako'y nakikinig lang habang sinusubukang ikalma ang sarili. Kapag kasang isang Miller ang nagmahal,
Kahit sa kamatayan kayang labanan basta para sa babaeng mahal namin. Kaya huwag ka na magtaka kung iyakin kami. Inakbayan niyang asawa at tinalikan sa noo. Kapag ang isang babae iniiyakan ng isang Miller, siya na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Dagdag ni Kuya First. Hindi lang kami mayaman sa pera. Mayaman rin kami sa pagmamahal. Once a Miller fell in love, there's no turning back. Hanggang sa tumanda at mamatay ay ikaw lang ang laman ng puso nila. Proven and tested na iyon. Isang linggo ang matuloy na lumipas simula nang mailipat sa Grace sa observation room. At kahit isang linggo na ang lumipas ay nasa dibdib ko pa rin ang takot kapag pumapasok ako sa silid niya para bisitahin siya, tulad ngayon. Nakasuot ako ng green hospital gown, gloves at mask at nilagyan din ako ng sanitizer bago ako payagang pumasok. Nangangatog ang mga tuhod ko habang humahakbang papalapit sa kanyang nakaratay na katawan. Walang malay at may kung ano-anong aparato ang nakakabit sa katawan niya. Sa bibig, sa mga braso, sa leeg at ulo. May benda rin ang kanyang mga mata at parang mga patalim na minuminutong sumasaksak sa puso ko ang bawat pagtunog ng mga aparato sa paligid niya. Umupo ako sa bakanteng upuan na nasa harap niya at wala akong kakurap-kurap na tumitig sa ICU monitor. Nangangamba ko na baka pagkurap ko ay bigla iyon tumunog at maging flatline ang mga wavy lines na nakikita ko ngayon. Dahan-dahan akong bumaling sa kanya. Naninikip ang dibdib ko habang nakatitig sa kalagayan niya. I'm sorry. Nanginginig ang boses kong tugon. Ilang ulit ko na yung sinabi sa kanya sa loob na isang linggo pero alam kong hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. I'm sorry. Kung nandahil sa akin, nahihirapan ka. Patawad kung nandahil sa akin, ay hindi ka makakakita pero gagawin ko ang lahat para mabalik ang paningin mo. Handa akong gamitin lahat ng yaman at kapangyarihan na meron ako para makahanap na isang magaling na doktor na gagamot sa'yo. Just hold on please. Huwag mo akong iiwan. Masuyo kong hinawakan ng mga daliri niya habang pinipigil kong huwag umiyak. Pero kahit anong pigil ko, wala pa rin ako nagawa ng masaganang nagsilabasa ng mga luha ko. Mabigat na mabigat ang loob ko at araw-araw ko nasasaktan kapag nakikitang nasa ganito siyang kalagayan. Nagiging iyakin na ako dahil hindi ko na alam kung paano dadalhin ang emosyon sa kalooban ko. Ibibigay ko ang lahat. Basta, ipangako mo na lalaban ka't hindi mo ako iiwan. Ani ko at hinalikan ng mga daliri niya. Yun lang ang parte ng katawan niyang maaaring hawakan upang masigurong hindi magagalaw ang ulo niya. I know, sobra-sobra itong hihilingin ko sa'yo dahil sa dami ng kasalanan ko pero kakapalan ko na ang mukha ko sa'yo. Ilang ulit ako lumunok upang alisin ang bikig sa aking lalamunan dahil sa pag-iyak. Please, lumaban ka para sa akin. Huwag kang susuko dahil kapag nawala ka, para mo na rin isinama ang paghinga ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya hinaplos ko ang pisngi niyang namumutla na. Babawi ako sa lahat ng sakit na naibigay ko sa'yo. Kahit magalit ka sa akin, tatanggapin ko basta gumising ka lang at maging maayos ang lagay mo. Patuloy ako sa pagmamakaawa. Yumuko ako habang hinahayaan ang paglakas ng hikbi ko. Wala sa hinuwa ko na iiyak ako ng ganito sa iisang babae. Hindi pumasok ni sa panaginip ko. Hindi ko mapipigilan ang sakit dahil sa nakikita kong kalagayan niya at lalong hindi ko naisip na darating ang araw na posible palang maging depende sa isang babae ang magiging takbo ng buhay ko. I love you. I really love you at sana hindi pa uli ang lahat para maipakita ko kung gaano kita kamahal. Paulit-ulit kong hinalikan ang mga daliri niya. Doon ko araw-araw na ibinubuhos sa mga paglalambing ko na hindi ko maipakita sa kanya ngayon. Gustong-gusto kong hinahawakan siya para kahit tulog siya ay makasama niya ako sa panaginip. Lumaban ka, okay? Pinatatag ko ang boses ko kahit ang hirap. Di ba nga, Diyosa ka? At ang isang Diyosa ay hindi lang maganda at mapagmahal dahil matapang rin. Lumaban ka para kapag gising ka na may pagmamayabang mo na ulit sa akin kung gaano ka kaganda tapos sasangayon ako kasi totoo naman. Inilagay ko ang mga daliri niya sa space ng mga daliri ko at kahit papaano ay napangiti ako na makita ko kung gaano ito ka sakto doon at parang ginawa talaga para sa akin.
Bagay na bagay ang daliri niya habang nakapaloob iyon sa palad ko. At alam kong corny pero ngayon naniniwala ko sa sabi-sabi ng ilan na kapag daw sakto ang sukat ng daliri ng babae sa lalaki, ay sila ang para sa isa't isa. Kahit man lang yun ay pinanghahawakan ko para palakasin ang loob ko na kahit anong mangyari, magiging akin siya. Na kahit anong pagsubok na dumating sa huli ay sakin ang bagsak niya dahil sakin siya nakatadhana. Kakantahan kita, gusto mo yun? Tanong ko kahit na alam kong hindi siya sasagot. Mapait akong umiti at pinunasan ng mga luha gamit ang malaya kong kamay. Tumikim ako bago nagsimulang kumanta. Di ba nila alam, tayo'y nagsumpaan na into'y sa'yo at inday akin lamang. Pag-iiba ko sa lyrics tulad ng ginagawa niyo noon kapag kinakanta iyon. Napangiti ako. Alam mo bang simula ng kantahin mo yun ay naging paborito ko na yung kanta?